Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan, at kasama rin po natin walang iba kundi ang akin pong partner na ngayon ang bagong presidente ng Northeast Luzon College. Walang iba kundi si Pastor Nestor Rillioma. Si Pastor Rillioma ay nasa kabilang linya dahil sa alam naman natin na unpredictable ang ating panahon ngayon. Biglang dumarami ang naapektuhan ng virus, kaya nga pagka ganito na pagkakataon, nagkakaroon ng mga lockdown, kaya siya po ngayon ay hindi natin kasama dito sa studio. Gayunpaman, atin po siyang kamustahin. Kamusta kayo, Pastor? Mabuti, Pastor, tayo'y nag-iingat at ang lahat ng mga kapatid ay pinag-iingat sapagkat hindi natin nakikita ang ating kaaway na sisira ng ating buhay. Subalit ang ating makapangyarihang Diyos ay di rin natin nakikita. Subalit siya ay nagliligtas at nag-iingat kung gagampanan natin ang ating mga responsibilidad. Amen. So kaya nga po, kahit saang programa dito sa Hope Channel, sa AWR, ay lagi naming pinapaalala na tayong lahat ay mag-ingat dahil sa dahil ang kalaban natin ay hindi talaga natin nakikita. Subalit, salamat po sa ating Diyos na siyang pumapatnubay sa atin, nagpapadama ng kanyang presensya at nagbibigay ng pagkakataon para pag-aralan natin ang kanyang mga salita dahil ito ang mapanghahawakan natin lalo tigit sa mga panahong ating hinaharap. At patuloy po tayo na siyang nag-aaral nito pong napakagandang leksyon na ang pamagat po ay ang pangako, walang hanggang tipan ng Diyos. Yan. Kaya sa mga wala pang kopya, bagamat matatapos na itong lesson ito dahil nasa series number 10 na tayo, pero paghandaan po ninyo yung susunod na quarter, sana magkaroon kayo ng kopya nitong ating Sabbath School lesson Bible Study Guide. So tayo po ngayon ay tulad ng aking sinabi ay nasa serye na pang-10 na po. At ito po'y may pinamagatang ang bagong tipan. Ang bagong tipan. Alam niyo ang salitang bagong tipan ay hindi tumutukoy ito sa bagong tipan ng Biblia. Bagamat maraming talata sa bagong tipan ng Biblia na nagpapahayag ng bagong tipan. Ang bagong tipan, kapag narinig natin yung salitang bago, ibig bang sabihin hindi na natin makikita ang anumang bagay na nasa luma? Ang salitang bago ay mula sa orihinal na kondisyon. Yan ang ibig sabihin ng salitang ito. Ibig sabihin malinis, hindi pa nagagamit, kumbaga sa damit, hindi pa naisusuot, at sa sasakyan, ito'y kalilikha lamang o modelo at hindi pa rin nagagamit. Samantalang pagka sinabi nating luma, ito ay outdated na, hindi na umiiral o maaaring ginagamit pa, subalit outmodeled na. So ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong tipan? Hindi mo na makikita ang anumang bagay na nasa lumang tipan, ito bang ibig sabihin? O maaaring sabihin natin ang bagong tipan ay tulad pa rin ng luma. Ang luma pa rin ang basihan ng tipan, na parehong nagbibigay ng pag-asa. O ang mga pangunahing kondisyon ay parehong matatagpuan kahit doon sa dating tipan. Ito'y parehong isang tipan ng biyaya at awa ng Diyos. Isang tipang batay sa isang pag-ibig na hinihigitan ang mga pagkatalo't pagkakamali ng tao. Subalit ang tanong, ano ang naging bago sa tipang ito? At paano ito makakatulong sa ating sitwasyon ngayon? Ito po ang ating pag-uusapan sa seryeng ito. Subalit bago tayo dumako riyan, atin munang hilingan si Pastor Rillioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, Ikaw na nag-iingat ng aming buhay, Ikaw na nagbibigay ng pag-asa, Ikaw na nagpapagaling sa mga may sakit. Ngayon ay aming lalapitang muli upang humingi ng karunungan na sa aming pag-aaral ng inyong salita, makikilala ka namin ng lubusan. Ikaw na nakikipagtipan sa biyaya at sa awa, ay nais mong ang bawat isa ay makasumpong ng kaligtasan. Salamat po na Ikaw ang nag-aalok ng mga bagay na ito. Bagamat ang tao ay suwail,
at hindi marunong sumunod, subalit binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng karapatang makilala ka ng lubusan at kami makipagtipan hanggang sa wakas. Sa aming pagtalakay ng leksyong aming tatalakayin, makasumpong nawa kami ng karunungan at ng mga prinsipyong panghahawakan namin samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Patnubayan kami ni Pastor Sabat sa pagbasa at pagpapaliwanag ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating susing talata na masusumpungan sa Jeremias Kapitulo 31, ang talata po ay 31. Jeremias 31, ang talata ay 31. Ang sabi po dito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Narito, Pastor, ang susing talata ay sa tagpo ng panahon na ang Southern Kingdom ng Israel ay dadalahin sa pagkabihat at mananatili doon ng 70 taon. Subalit bago sila naparoon, ay tiniyak ng Diyos na siya ang kanilang Diyos at kanya silang iingatan at magkakaroon siya ng tipan na bago pagkatapos ng kanilang pagkaalipin doon. Ito ay isang pag-asa samantalang sila ay tutungo sa pagkaalipin na ang Diyos ay mahal pa rin sila, magpapatawad at magbibigay ng pag-asa sa kanilang mga babalik na mga anak at mga kababayan. Nakita natin dito sa talatang ito ang pagnanais ng Diyos na makipagtipan sa Kanya at yung pangakong nakapaloob sa tipang ito sa Kanyang bayan. Mula sa pananaw ng propeta dito sa mga talata na katulad ng Jeremias 31, 31 at 34, ang unang tanong na nakapaloob dito ay, sino ba yung nag-uudyok ng tipan? Ayan, Pastor, basahin natin yung kumpletong talatang 31 hanggang 34 ng Jeremias 31. Ang sabi po dito, 31 hanggang 34, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipa ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda, hindi ayon sa tipan ay pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sa kanila sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking ipagkakatipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan na hindi ko na aalalahanin. Narito, Pastor, ang pagpapahayag ng Diyos. Ang nangungusap dito, Pastor, ay ang ating makapangyarihang Diyos na nagligtas sa Israel at naglabas sa kanila doon sa pagkaalipin sa Ehipto, na nakipagtipan kay Moses at nagbigay ng kautusan doon sa bundok ng Sinai. Yun yung tinutukoy na lumang tipan. Subalit itong bagong tipan ay pagliligtas ng Diyos hindi sa pagkaalipin mula sa mga Ehipto, kundi pagkaalipin naman sa mga kasalanan ng kaniyang bayan. At papansinin natin, Pastor, dito na siya ay nakikipagtipan sa Israel, yung bayan ng Diyos pa rin. So yung bagong tipan, ang saklaw nito ay ang Israel at ang Huda. Now, pumunta tayo dun sa iyong tanong. Sino ba ang nag-i-initiate o nag-i-instigate nitong tipan na ito? Mapapansin natin na ang makapangyarihang Diyos, ang Panginoon na naglabas sa kanila. So ito yung Diyos na manlalalang, ito yung Diyos na nagliligtas, at ito yung Diyos na nagpapatawad. Siya yung nag-initiate noong lumang tipan at siya rin ang mag-i-initiate nitong bagong tipan sa bayan ng Diyos
na hindi literal na Israel, lilinawin ko, kundi spiritual na Israel na mga Kristiyano ang tinutukoy sa panahon na darating. Ito yung panahon ng mga Kristiyano pagkatapos na dumating si Jesus at itatag ang kanyang iglesia. Maliwanag na sinasabi ang tungkol dito sa bagong tipan. Na ang bagong tipan ay tumutukoy sa pagnanais ng Diyos na makipagtipan sa espiritual na Israel. So, ibig sabihin, hindi na doon sa literal na Israel. Kaya nagiging pawang bagong pakikipagtipan ng Diyos. Ngayon, gusto kong idiin ng isang bagay, Pastor, dito. Kasi maraming nagsasabi na yung bagong tipan ay hindi na sa Israel. Pero papansinin natin na directly na binanggit dito na ang bagong tipan ay para sa Israel at Huda. Pero hindi na ito yung dugo at laman na mga anak ni Abraham, kundi mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. So, maliwanag po, katulad ng ating mga pinag-aaralan nung nakaraan, pagka sinabing tipan, dito nakapaloob yung tatlong elemento na tinatawag, kaya nga para madaling maintindihan at maitanim sa isipan natin, ang acronym nito ay SOP, di ba, Pastor? Salvation, tapos yung, ano pa ba ito? Yung PI, yung OI, obedience, and yung PI, promise. Ngayon, nabanggit na muli dito sa mga talatang binasa natin yung tungkol sa kautusan. Ngayon ang tanong, kaninong kautusan ang pinag-uusapan dito at ano ba itong kautusang ito? Napakalinaw sa mga talatang iyong binasa, Pastor, ay ito yung kautusan na ibinigay pagkatapos na ilabas sila sa bayan ng Ehipto, yung Israel, at ito yung 10 utos na ibinigay ng Diyos sa literal na Israel. Yung pa rin yung utos na kanyang ibibigay sa bagong tipan. So, the same God, parehong Diyos na nakipagtipan sa lumang tipan, the same law, parehong kautusan na ibinigay kay Moses, yun din ang kautusan na ibibigay sa bagong tipan. Kasi marami ang nagsasabi na wala na daw, hindi na daw ito ang kautusan sa bagong tipan. Maling-mali yung concept na yun, Pastor, kasi wala namang kapintasan yung kautusan, wala rin kapintasan yung Diyos, subalit yung tao na nakipagtipan ang sumira nung tipan. Yan. So mga kaibigan, maliwanag po dito sa ating tinatalakay ngayon na lumalabas na ang bagong tipan ay hindi ito isang bagay na higit na kaiba mula doon sa lumang tipan na ginawa ng Diyos para sa bundok ng Israel. Dahil mapapansin natin na kapaloob din dito yung tinatawag na kautusan ng ating Panginoon. Ang problema lang ay itong dating tipan, yung lumang tipan, ito po ay yung hindi nila naabot at ito yung nasira. So kaya nga pumapasok ang bagong tipan, subalit ang bagong tipan, hindi na ito yung pakikipagtipan ng Diyos sa literal na Israel, kundi sa spiritual na Israel. So dito tayo nakapasok, Pastor Rillioma. So ngayon, ang huling dito sa bahagi nitong ating unang katanungang ito ay maaari ba nating matukoy kung ano yung aspeto ng pakikipagrelasyon ng Diyos dito sa espiritual na Israel na daladalang pangako nitong tipang ito. Ayan, Pastor, papansinin natin na ang tipanan ito ay tipanan na sinira ng tao dahil sa kanilang pagsuway sa kautusan. Ayan. So, yung concept dito ay sila ang sumuway. Yung lumang tipan ay nasira hindi dahil sa Diyos o sa kautusang nasakdal na ibinigay. Hindi. Kundi dahil sa pagsuway ng tao. Yung pagsuway na yon ay sinuklian ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus. Yun yung susi ng bagong tipan na siya yung sumunod para tayo magkaroon ng karapatan na makipagtipang muli sa Kanya at isusulat niya yung Kanyang kautusan sa ating mga puso kung tayo ay iniligtas na ni Kristo sa magitan ng Kanyang sakripisyo. Amen. So, maaaring may mga nagtatanong tungkol dito sa
sa luma at bagong tipan. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi ito tumutukoy dito sa sa Old Testament and New Testament ng Biblia, kundi ito yung pinag-aaralan natin mula pa nung pasimula na pakikipagtipan ng Diyos sa ating mga magulang at sa bayang Israel. Ngayon, ano ba talaga ang problema ng matandang tipan na ginawa sa Israel sa bundok ng Sinai na sinasabi nating matanda na at lipas na? Ayan. Tingnan natin balikan natin yung talatang 32, Pastor. Pakibasa nga ulit. Kapitulo 31. Jeremias Kapitulo 31, ang talata po ay 32. Ang sabi dito, hindi ayon sa tipan na pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Ayan. So, dito'y napakalinaw na ang Diyos ay makikipagtipan sa bayang Israel, at ito ay nilinaw natin kanina sa literal, kaya nga bago ito kasi bago rin yung grupo na kanyang pakikipagtipanan. Ito yung spiritual na Israel na kanyang tutubusin at susunod sa kanya. Papansinin natin ang kahibahan ng lumang tipan, Pastor, kagaya ng iyong tinutukoy, yung tipan sa Sinai na isinulat sa 2 tapyas na bato ay ay kanilang sinira, na ang ibig sabihin hindi nila tinupad yung kanilang pangako na susundin yung letra por letra na isinulat sa kautusan. Ito yung kanilang sinira at ito yung naging basis kaya pinalitan ng Diyos at inulit niya. Now, papansinin ko po, yung sinasabi nating bagong tipan, ang ibig sabihin lang nito ay renewal of the former one na kanilang sinira. So, anong kaisipan na ating idinidiin sa ating leksyon? Muling pagpapabago noong kanilang sinira at sinuway. Kaya nga ang Diyos makikipagtipang muli, hindi na sa literal na Israel, kundi sa spiritual na Israel na pwede rin sumama yung literal na Israel nung unang panahon kung tatanggapin nila ang ating Panginoong Hesus. Yan. So maliwanag na ngayon ay nakikita na natin na itong bagong tipan ito ay tumutukoy sa pagpapanibago. Ibig sabihin ay pagpapanibagong pakikipagrelasyon ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang bayan. Kaya nga marahil ay maaring mayroon itong kaugnayan doon sa talatang 34 kung bakit sinabi ng Panginoon na patatawarin niya ang kasamaan at kasalanan ng kanyang bayan. So paano ba natin ito maiuugnay dito sa sinasabing bagong tipan? Ayan, napansin natin, Pastor, na parang contradictory. Isusulat niya yung kanyang kautusan sa kanilang mga puso. Ayan. Subalit, dito sa 34 ay papatawarin niya ang kanilang mga kasalanan. So ang ibig sabihin, nagkakasala pa rin yung kanyang mga anak na makikipagtipan sa kanya. Hindi po ibig sabihin na pagkatapos tayong iligtas ng ating Panginoong Hesus, mapatawad sa ating mga kasalanan na hindi na tayo magkakasala pa o magkakamali o magbabiolate ng mga kalooban ng Diyos. Hindi po. Ang sinasabi rito ay magkakamali pa rin tayo, subalit patatawarin pa rin niya tayo at pananatilihin niya sa pagpapatawad na yon yung pagkasulat o ang ibig sabihin, pag isinulat mo kasi ang isang bagay, gusto mong maging permanente ito. So yung kautusan, permanente pa rin na maging kabahagi ng ating buhay, magpapaalaala sa atin na tayo ay makasalanan o tayo ay gumagawa ng tama sa harapan ng Panginoon. Maganda itong pangakong nakapaloob dito sa mga sinaysay ng propeta Jeremias na ng Diyos ay nagsasabing isusulat ang kanyang kautusan sa ating mga puso. Ngayon, para doon sa mga bagong nag-aaral ng Biblia at kung ito'y gagamiting literal, ano ba ang ibig sabihin o kahulugan ng mga salitang isusulat ang kautusan sa ating mga puso? Ayan, tunghayan natin ang isang scholar sa Bagong Tipan at yun ay si Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Roma 2:15. Alam niya itong mga ito sapagkat ito ang kanilang pinag-aaralan bilang mga Hudyo, yung kautusan. So, Roma 2:15.
Ang sabi dito na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi na ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ayan, napansin natin ang concept, Pastor. Ang pagkasulat ng kautusan ay isusulat sa isip. Kasi sa Biblia, pag sinabi mong puso, hindi po itong nagproproduce ng dugo, kundi sa concept ng mga Hudyo, ang puso ay ang kautusan. Ang ibig sabihin, nauunawaan, iniintindi, minemeditate, at pinag-aaralan, tuwi-tuwi na ang kautusang ito. So, yung pagkasulat nito ay ilalagay sa kaisipan, uunawain, iintindihin, magme-meditate, pagbubulay-bulayan, gabi at araw ang kautosang ito. Ito ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nagturo sa Sermon on the Mount sa Mateo 5:17 at 18. Pakibasa po, Pastor. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ayan, so sa turo ng ating Panginoong Hesus, Pastor, ang kautusan ay mahalaga. Hindi siya naparito para ito ay sirain o tanggalin. Yung iba sabi, inamendahan, kung ano-ano pang mga termong ginagamit nila. Subalit sa bibig ng ating Panginoong Hesus, isa mang tuldok ay hindi mawawala sa kautusan. Alam ba ninyo kung ano ang dahilan? Ang kamatayan ni Kristo ang patunay na ang kautusan ay nagpapatuloy sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po nawala ang kautusan dahil naparito si Kristo. Ang kanyang kamatayan ay ebidensya na ang kautusan ay nagpapatuloy na dapat maganap hanggang ang lahat ng mga nasulat ay matupad. At tignan natin ang napakagandang kahulugan tungkol dito sa likas na katangian ng tipang ito na isinulat mismo ng dalawang propeta tungkol dito sa mga pangkaraniwang imahe na ginamit at kung papaano nila ito binibigyan ng kahulugan. So ating tingnan, Pastor, mula doon sa natin ang dalawang propeta. Ang propeta ng Osias at ang propeta Jeremias. Now, pansinin natin para sa mga nag-aaral. Ang Osias ay prophet sa Northern Kingdom. Samantalang si Jeremiah ay Southern Kingdom, Judah at saka Benjamin. Samantalang yung 10 Northern Kingdom, ang propeta nila ay si Hosea. Ito yung panahon na mas advanced si Hosea. Now, pansinin natin sa arrangement ng Bible natin, parang nauna si Jeremias. Hindi po. Si Hosea ay nauna, siya ay nag-serve sa 10 Northern Kingdoms. At ito yung panahon na sila'y dadalahin din sa pagkaalipin at sila'y pupuksain at mawawala sa panahon ng Assyria. Si Jeremias naman ay naglingkod bago sila puksain at dalahin sa pagkaalipin sa Babylonia. So pareho yung sitwasyon. Pero iisa ang idinidiin. Now, pakibasa, Pastor, Osias 2:18 at 20. Hanggang 20. At sa araw na iyon ay pakikipagtipan ko sa kanila, ko sila sa mga hayop sa parang at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa, at aking babaliin ang busog at ang tabak, at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain, at akin silang pahihigaing tiwasay, at ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Maging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Narito, Pastor, ginamit yung concept na ako'y magiging asawa. Ito rin yung concept na ginawit ni Jeremias doon sa mga talatang ating binanggit. So, kung paghahambingin, ito'y parehong tipan na tinutukoy at ito yung bagong tipan. Ibinigay ang bagong tipan sa northern na mga kaharian na mga tribo, ibinigay din sa southern sa pamamagitan ni Jeremias. Pero iisa ang idinidiin. Pagwawakasin ng Diyos ang kanilang mga kahirapan, ibabalik na sila at sila'y magiging bayan niya at isusulat niya ang kanyang kautusan sa kanilang mga puso o kaisipan.
Talagang makikita natin dito yung pagkilos ng Diyos upang sa ganoon ay hadlangan yung mga kanilang ginagawang pagkakasala o yung pagre-rebelyon dahilan sa hindi nila paniniwala. Kaya nga itong mga propetang ito ay ginamit ng Diyos upang kanyang ipaliwanag yung pagnanais ng Diyos na sila'y makapanumbalik at sila'y magkaroon ng mainam na relasyon sa Kanya. So ngayon, ay tingnan naman natin ang mga elemento na maaari nating matatagpuan sa mga sumusunod na mga tala naman ng propeta Ezekiel tungkol sa prinsipyo na sumasailalim sa likod ng bagong tipan. Ayan, pansinin natin. So, alam niyo, silang mga propeta ay nagbigay ng iba't ibang mga aspeto tungkol dito sa bagong tipan na ating pinag-uusapan. Pansinin natin ang ilang mga talata sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 11, talatang 19. Isa-isayin natin, Pastor, ito na may kakaunti ng mga talata. At aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Ayan, so tatanggalin yung pusong bato, sabi natin sa terminolohiya ngayon. Pusong bato at papalitan niya ito ng lamang puso, ng ibig sabihin, nakakaramdam. Kasi pag bato, walang pakiramdam. Pero pagka yung flesh nasasaktan at nakakaunawa at nakakaintindi ng kalooban ng Diyos. So may pagbabago yung kondisyon nila, babaguhin ng Diyos, yung walang pakiramdam, walang malasakit, walang pakialam sa isang pusong may pagsunod, may kababaang loob, at may pagpapahinuhod sa kalooban ng Diyos. Napakagandang kaisipan. Dito naman sa Ezekiel 18:31, Pastor. Ezekiel 18, ang talata ay 31. Ang sabi naman po dito ay ganito, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalangsang na inyong sinasalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa, sapagkat bakit kayo mamamatay o angkan ni Israel? Ayan, ang ginamit doon ay bagong loob. Ayan, bagong loob. So, kanina ginamit din yun, yung bago, yung sa loob natin. Magkakaroon tayo ng bagong, alam mo yung concept na loob. Tayong mga Pilipino ay kagandahang loob. Yeah. Ang dami nating concept ng loob, mababang loob. Ayan. Ito yung idinidiin ng ating leksyon. Nababaguhin ng Diyos sa kanilang mga buhay kung sila ay magsisisi at tatalikuran ang kanilang mga pagsalangsang. 36:26, Pastor. 36:26 ng aklat ng Ezekiel. Ang sabi po dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ano ang magiging instrumento nito, Pastor? Talatang 27, pakidagdag. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Napakaganda ng kaisipan. Sa lumang tipan, para bagang ang banal na espiritu ay walang ginagawa. Pero mapapansin natin na ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu at siya ang gagawa para magkaroon tayo ng bagong loob, bagong puso, bagong espiritu. Ito ang pundasyon ng bagong tipan na wala doon sa dati. Kasi dati, ipinipilit nila na gampanan lang ito sa kanilang kakayanan. Subalit ang bagong tipan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Napakaganda nitong mga talata na inyo pong binanggit sapagkat nagpapakita ito na mismong ang ating Panginoon ay lalagyan tayo ng isang puso na nakakakilala sa Kanya. At ito nga po ang sabing ganoon, yung Espiritu na gagawa sa atin, ito yung magpapatibay ng ating pundasyon o sa pundasyon nitong tinatawag nating bagong tipan. Ngayon, ang ibig bang sabihin nito kung gayon, ano ba talaga yung maaaring maging kahulugan nitong pinag-aaralan nating bagong tipan? Ito ba yung binanggit na literal na binhi
ni Abraham, nababanggit kasi dito na siyang gagawing pakikipagtipan ng Diyos. Liwanagin lamang natin, katulad nung una nating pinag-usapan, na may mga dugong Hudyo at isinilang na Hudyo. Ito ba yung tatanggap ng pangako sa tipan mula sa sinabi ni Jeremias na ang bagong tipan ay gagawin, kasi sinabing ganun, literal, parang literal pastor sa sangbahayan ni Israel. Ayan. Pansinin natin, balikan natin yung Jeremias, Pastor, tsaka natin ihambing sa ibang mga talata. Jeremias 31:33. Jeremias 31:33. Kundi ito ang tipan na aking pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking Diyos. Mapapansin natin dito, Pastor, na makikipagtipan siya, kung babalik tayo dun sa talatang 31, sa Israel, sa sambahayan ni Israel. So sila, linawin natin kasi marami ngayon ang nagtuturo na ang bagong tipan ay hindi na daw para sa mga Israelitas, kundi ito'y para na lamang sa mga Kristiyano. Now, tama yung concept na yun, pero nais nating pansinin na sa lumang tipan, yung lumang tipan ay hindi lamang para sa Israel. Sinaklaw nito pati ang mga hintil o yung mga taga-ibang lupa. Pansinin natin ang Isaiah 56, Pastor, 6 at 7. Isaiah 56, 6 at 7. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at kakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ayan, pansinin natin, Pastor, na dito hindi lang Israelitas ang kanyang kinakausap, kundi mga hintil, mga taga-ibang bayan na ano daw ang sabi doon, nag-iingat ng kanyang tipan. So, kasama sa tipan dito, hindi lang yung literal na mga ipinanganak at mga piniling mga Israelitas na lumabas sa Ehipto, kundi lahat ng mga bansa na papasok sa tipanan at susunod sa kautusan, lalong-lalo na yung araw ng Sabat na ating kinalakay nung nakaraang pag-aaral, ito ay kasama sila dito, Pastor. So, hindi ito exclusive na literal na Israel, kundi mga kasama rito yung mga hintil. Sa lumang tipan pa, concept na yan. Pero pagdating sa bagong tipan, mas naging malawak ito dahil ang mga hintil naging kabahagi na ng binhi ni Abraham. Kaya nga, isa sa nauna pa nating tinatanong na siyang binibigyan natin ng pansin ay yung tungkol sa pagkakaiba ng bagong tipan, dahil ito ay tinawag na mas mabuti mula sa lumang tipan. Kaya ang tanong natin wala ba talagang pagkakaiba? Kanina sabi natin ay wala namang pagkakaiba, kundi ito ay kumbagay ni-revive lamang o ginawang muling bago. So paano natin Pastor, ito... magandang ating linawin yan. Kasi marami ang nagsasabi na kung better, dito na tayo. Yung daw luma ay nawawala na, kagaya ng yung sinabi sa ating pasimula kanina. Subalit pansinin natin na doon sa basic elements na yung tinalakay kanina, yung SOP. Una, yung tipan ay tipanan ng pagliligtas, awa at biyaya ang pundasyon. Hindi po nagbago yon. Ikalawa, yung kautusan na dapat nilang sundin, hindi rin nagbago. Kasi maraming nagsasabi na yung bagong tipan, wala na raw yung kautusan. Maling-maling pagtuturo yan. The moment na tanggalin mo ang kautusan, walang tipan. Kasi ang tipan ay nakasalalay, ang respond ng tao is not by faith. It is by obedience to the commandments of God. Pagkatapos na ikaw ay kanyang
iligtas. At yung pangwakas ay may pangako na mananatili kang dapat sumunod sa Kanya. At pag-aaralan natin yun, paano ka mapapanatili sa serbisyo doon sa sanctuaryo. Now, pansinin natin ang dalawang talata, Pastor, para ating mauntindihan. Exodus 34:6. Exodus 34, ang talata po ay 6. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan. Yan, pansinin natin, yung Diyos na banalad at mapagpatawad. Siya yung Diyos ng lumang tipan, siya pa rin ang Diyos ng bagong tipan. Wala pong pagbabago dun sa Diyos na yon. Hindi po nagbabago ang likas ng Diyos na maibigin, mapagpatawad at maawain sa mga tao na kanyang nilikha, bagamat sila'y nagkakasala. Very basic ito. Kaya walang nabago doon sa luma at bago kung ang Diyos ang pag-uusapan. Now, ikalawa na ating pansinin, Pastor, ay Jeremias 31 or Hebreo. Pansinin natin yung talata na isinulat ni Pablo sa Hebreo 8:12. Hebreo 8, ang talata po ay 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayan. So, ano daw? Yung kanilang mga kasalanan. So, ano yung kasalanan? Yung pagsalangsang sa kautusan. Yun ang kasalanan. So, anong ibig sabihin? Hindi niya naaalalahanin. Ang ibig sabihin ay kanya lang yung pa rin ang procedure noon sa lumang tipan. Yung pa rin ang procedure ng Diyos. Nagpapatawad siya bagamat sila'y sumasalangsang. Anong sinasalangsang nila? Eh di yung 10 utos. Okay? Sila'y nangangalo niya, nagnanakaw. Ngayon, ganun pa rin sa ganitong kapanahunan. Pero ang Diyos, hindi pa rin nagbabago, nagpapatawad pa rin siya. At panghuli, Pastor, ay talatang Gs ng Hebreo. Pansinin natin yung idiniin sa Hebreo 8 Gs. At ito ay para sa Hudyo at sa mga Hintil. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan. So sino ang magsusulat, Pastor? Hindi tao, kundi ang Diyos ang gagawa nito. Yung reproduction ng karakter ng Diyos, pagkatapos na tayo'y mapatawad, ito ang resulta noong pagkasulat ng kanyang kautusan. Hindi lang po ito yung utos-utos lang na memorization. Hindi. Ito yung pagpapareproduce ng karakter ng Diyos sa atin na reflection ng kanyang kautusan. So, ibig sabihin, hindi talaga isang napakalaking issue yung terminology o termino na binanggit na ng bagong tipan, yung sinasabing mas mabuti. Kundi wala naman talagang totoong halos pagkakaiba sa mga pangunahing elemento. Katulad nga ng binanggit natin, ang mga elemento sa lumang tipan at sa bagong tipan ay naroon pa rin. At ang napakaganda rito, yung Diyos na siyang nagliligtas, na pinapahayag sa lumang tipan, yun pa rin ang Diyos na nagliligtas dito sa bagong tipan. At ang isa pa, siya pa rin ang nagpapatawad at mayroon lamang tayong iisang Diyos na naghahanap ng isang bayan sa pamamagitan ng pananampalatayay aangkinin ang kanyang pangako ng kapatawaran at ang kautusan ay nakapaloob din doon. Ngayon ang tanong natin ay ano ang saklaw ng bagong tipan hanggang sa biyaya ni Kristo at kaligtasan para sa lahat ng mga Hudyo at mga Hintil? Ayan, napakagandang katanungan yan, Pastor. Kasi ang bagong tipan ay para na sa Hudyo at sa mga Hintil. Ayan. Pansinin natin ang Roma 11:5, Pastor. Roma 11:5. Ang sabi po dito ay ganito. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ayan, nalabi, may concept doon na nalabi. Ano ito, Pastor? Sa concept ng bagong tipan, yung bagong tipan ay magpapasimula sa mga Hudyo na tatanggap ng biyaya ng Diyos. Ayan, yung mahihingi ng tawad
at tatanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ito yung tinutukoy na nalabi na mga pinili ng Diyos. Sila yung seed na original. Kaya papansinin natin na ang unang mga membro ng Iglesia Kristiyana, the first members of the early Christian church ay mga Hudyo. Bago nag-expand sa mga hintil. Ang unang mga alagad ay mga Hudyo. So ang tinutukoy dito at the start ng tipanang ito sa spiritual na Israel ay yung literal na Israel. Sila yung pagsisimula nito bago mag-expand sa mga hintil na hindi nakakaunawa nito. Bakit? Kasi talatang 7, Pastor, ng Roma 11, anong naging dahilan kaya napunta sa mga hintil? Ano nga ang hinahanap ng Israel ay hindi niyan kinamtan, datapat ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinapagmatigas. Ayan, pinagmatigas nung iba, bagamat yung iba ay yung sila ay remnant, yung nalabi na nagsimula doon sa tipanan ng Diyos na bago, may mga nagpatigas ng kanilang mga puso. Kaya kung babasahin ninyo ang Roma Kapitulo 10 ay ito yung concept na sam. Nandun, ilan. Sa kanila ay ganito. Pero may iba, few, some of them, nagtapat sa Panginoon. Ito yung isang kadahilanan kung bakit ang bagong tipan ay for both Jews and Gentiles. Talatang 13 hanggang 24, Pastor. Roma 11, 13 hanggang 24. Roma 11:13 hanggang 24, datapat nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibasay ako'y ngay apostol ng mga hintil ay nilulwalhati ko ang aking ministeryo. Baka sa namang paraan ay may pumangkahi ko sa paninibugho yung aking mga kalaman at maligtas ang ilan sa kanila. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila? Kundi buhay mula sa mga patay, at kung ang pangunahing bungay banal, ay gayon din ang lahat, at kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga ang mga sangay na ngabali upang ako'y makasanib, mabuti sa kawalan nila ng pananampalatay na ngabali sila at sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo ang mga kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kaniyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. At sila naman kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay magkakasanib sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw at laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong olibo? Ang iyong mga talata, Pastor, ay napakagandang mga talata na isinulat ni Apostol Pablo upang ipaliwanag kung paano ang bagong tipan ay sumasaklaw sa Israel na literal at sa mga hintil. Sila yung bayan ng Diyos. Kaya nga ang tipanang ito ay sa Israel at sa Huda. Pero paano tayo makikibahagi? Yung olibong ligaw ay idinugtong sa mga nabaling sanga na hindi sumunod at sumuway sa tipanang ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga hintil na hindi dapat tayo nagmamalaki. Tayo ay nakibahagi sa tipanan sa tunay na bayan at yun ay in Israel kasama ang kanilang kautusan at ang klase ng pamumuhay at ang Diyos ng Israel, doon din tayo nakipagtipanan bilang mga ligaw na olibo. Kaya napakaliwanag po nitong ating pinag-uusapan na kung saan itong pakikipagtipanang ito ay katulad rin kung papaanong ang bayang Israel ay nakipagtipan noon sa ating Panginoong Diyos. Subalit ang katanungan nga ay saan naroon ang pagkakamali
dahil sa kabiguan ng lumang tipan. Ayan. Tanungin natin si Apostol Pablo, Pastor. Hebreo 8, 7 at 8. Hebreo 8, 7 at 8. Ang sabi po dito, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Papansinin natin, Pastor, na sa talatang iyong binasa ay hindi yung tipan ang mayroong kakulangan o kapintasan, kundi sinabi doon sa talatang 8 na kanila. Sino yun? Yung taong nakipagtipan, ang Israel na literal ang nagkaroon ng kapintasan. So mali yung idinidiin na may kakulungan at kapintasan ang kautusan. Hindi po. Yung taong nakipagtipan sa Diyos, yun yung failure. Sila yung mga hindi gumanap sa tipanang ito, hindi dahil sa kautusan ay may pagkukulang o may kapintasan, kundi sila mismo ang may kapintasan. Hindi nila ginampanan, sinunod, at ginampanan ang kanilang responsibilidad sa tipan ng dapat nilang sundin sa Diyos. At dito nga nakapaloob ang tungkol sa paglilingkod doon sa sanktuaryo. Dahil kung mapapansin natin, itong ating mga pinagbabasihang talata ay nababanggit ang tungkol sa saserdote doon sa bagong tipan. Ngayon, anong salita ang ginamit ng sumulat nito para ilarawan yung paglilingkod sa sanktuaryo kung papaanong makakatulong sa atin sa paggamit ng salitang iyon para maunawaan natin ang kataasan ng bagong tipan. Bumalik tayo sa Hebreo 8:5, Pastor, at Gis talatang 1. Na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit ng gawin niyang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga ahain na laging inihahandog sa taon-taon. Okay, so meron dalawang kautusang tinutukoy dito. Yung kautusang isusulat sa puso, pero meron din yung kautusan na ano daw, na magbibigay ng anino ng mga bagay na darating. So, ano yung mga anino na bagay na darating? Ito yung mga simbolo na nasa sanktuaryo, yung mga pagpatay ng tupa at mga handog, yung mga piyesta ng mga sabat, except the 7th day sabat ng kautusan ng Diyos. So, marami ang mga bagay na dapat nating pansinin. Ito yung nag-failed sila dahil hindi nila ginampanan itong mga ito na mga anino ng mga bagay na darating. Nagkaroon sila, nagsentro sila, Pastor, doon sa literal na mga tupa, yung pari, yung mga isusuot, yung tabernakulo. Nakalimutan nila na ito ay mga anino ng darating na tagapagligtas na siyang magiging hari, makasardoteng hari na magtataas sa atin at magtatanggal sa ating mga kasalanan. Saka bakit kaya walang kaligtasan na matatagpuan sa pagkamatay ng mga hayop na ito at sinasabi nating hindi sapat ang pagkamatay ng isang hayop upang makapagdulot ng kaligtasan? Now, pansinin natin, ididiin kong muli sa pagtatapos ng ating pag-aaral na yung New Covenant ay hindi na lamang revealed o ipinakita lang sa simbolismo. In the Old Covenant, sa lumang tipan, yung ipinakita na darating na tagapagligtas, sa bagong tipan, dumating na siya. Hindi na siya tupa, hindi na siya yung korderong papatayin, siya na yung nabayubay doon sa krus. Kaya nga, better sacrifice, better covenant. Magkakasama ito kung sa aklat ng Hebreo ang ating papansinin. Talatang 4, Pastor, bakit yung mga dugo ay hindi sapat para sa ikatutubos ng ating kaligtasan? Sapagkat 8:4. di maaari ng dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Napakalinaw, Pastor.
na hindi maaari, sinabi doon. Kahit dugo yun eh. Ang kinakailangan, dugo ng tagapagligtas at ng manlalalang natin na kumuha ng ating lugar, siya ang magbabayad at yung dugo niya lamang ang karapat-dapat na tumubos sa ating mga kasalanan. At saka mapapansin natin sa kasaysayan na ipinakita talaga nung ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus at nang siya ay mamamatay, napunit yung tabing sa sanktuaryo sa lupa. Kaya nga ang tanong natin, paano ang pangyayaring yon? Yung tabing sa sanktuaryo sa lupa ay napunit nang namatay si Jesus na tumutulong sa atin para maunawaan kung bakit tapos na ang gawain sa sanktuaryo. Yan. Hebreo 9:12, Pastor. Napakagandang talata. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ayan, napakagandang pangungusap. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung mapunit yung veil, yung kurtina naghihiwalay ng banal at kabanal-banalang dako, ang ibig sabihin, ang tao ay meron ng complete access dahil ang tagapagligtas, pinagkaloob na ang kanyang dugo at siya rin mismo. So dalawa, dual ang role. Yung sakripisyo, siya rin ang magiging pari, magdadala ng ating mga kahilingan at paghingi ng tawad doon sa kanyang ama sa kalangitan para tayo magkaroon ng lubos na kaligtasan. Ayan. So mga ginigiliw na mga kapatid, ang bagong tipan ay mas dakila, mas kumpleto at mas mabuting pagpapahayag tungkol dito sa pakikipag-ugnayan ng Diyos para sa kanyang bayan. Malinaw nitong pinapahayag ang plano ng pagtubos. Taliwas sa matandang tipan ng Israel, ang bagong tipan ay may mga pangakong ginawa ang Diyos sa sangkatauhan tungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagsasauli ng kanyang pakikisama sa mga tumatalima sa kanya. Ang Panginoong Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang kanyang kamatayan sa cross, ang batayan ng pangako. Ginagawa niyang tayo'y maging bahagi nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang pananampalatayang nagpapakita ng ating sarili sa pagsunod sa kautusang nakasulat sa ating mga puso. Bago po tayo magtapos, ating pong saksihan ang isang awitin. At sino man
Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay lubos ang pasasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, na sa isang bagong tipan na inyong ipinahayag at pagnanais na magmuling makipagrelasyon sa inyong mga anak, dito namin lalong nadama ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sana po dakila naming Panginoon, ang pangako ng tipang ito ay mapanghawakan naming mainam, na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ginagawa nito ilagay sa aming mga puso ang pagkakilala sa inyo, upang hindi kami mapawalay mula sa inyo. Kaya dalangin namin, dakila naming Diyos, sana'y puspusin nyo kami ng inyong banal na Espiritu, ang inyong presensya ay mamalagi sa amin at aming masundan ang inyong mga palatuntunan. Pagpalain ninyo ang bawat sumusubaybay sa programang ito, nawa sa mga salitang aming napakinggan, ito'y mai-apply namin sa araw-araw naming pamumuhay at kami magkaroon ng matatag na pananampalataya sa inyo, upang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, sama-sama kaming sasalubong upang manahin ang langit na bayan, na do'y makapiling ang aming Panginoong Hesus na nagsakripisyo alang-alang sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyong naging pakikisama sa ating talakayan. Sana po sa susunod na serye magkasama-sama tayo. Ilang serye na lamang tapos na natin itong 13 Sabado na pag-aaral. Huwag po kayong mawawala. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. Kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.